Sa Bulacan naman, 4 na ang naiulat na nalunod sa baha at habang isa naman ang nakaligtas. Mahigit 10 barangay na rin na apektado ng baha. Patuloy naman ang pagsasagawa ng rescue operation ng mga otoridad. Makibalita tayo sa telepono kay Jamie Santos. Jamie. Mark, lubog pa rin ang maraming barangay dito sa Marilao, Bulacan. Wala kasing natigil ang ulan. Simula kagabi pa hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Mas particular kung nasa tabing ilog yung kanina na hanggang hitang baha, naabot dewang na sa ngayon ay tuloy pa rin yung buhos ng pag-ulan. Pero ganito yung sitwasyon dito ngayon sa Marilao, meron pa rin mga ilang residente yung sinusuong at lumulusong sa baha para makahabol, makabili ng makasilang mga kakainin hanggang mamayang gabi. Tapos, pinapayuhan rin natin sila na pumirmi lang sa kanilang mga bahay kung hindi pa naman inaabot ng baha para sa kanila na rin kaligtasan. Sa mga oras na itong wala ng kuryente dito, pinatay na rin para iwas disgrasya na rin dahil nga mahirap nang makipagsapalan na kung ihahayaang bukas yung kuryente, baka may makuryente pa dahil ilang barangay dito, gaya na lamang sa Tagbalon, hanggang leeg na yung tubig baha at sa Constantino naman may ilang lugar doon na lagpas tao na. Yan muna yung sitwasyon dito, Mark. Jamie, kamusta ba ang Yes, Marilao? Baha ba yung at least yung malaking bahagi ng Marilao? Yes, Mark, no? Sa mga pagkakaalam natin, sa huling pagkakausap natin kay Mayor Piping Guillermo, yung mayor dito, doon sa 16 na barangay dito sa Marilao, Bulacan, 14 na yung 14 barangays na yung affected. Umapaw na kasi yung tubig dito sa ilog na. Gaya na lang itong lugar namin, barangay Tabing Ilog, medyo mataas itong barangay na ito, pero dahil na umapaw na yung ilog, inabot na rin kami sa labas nga lang nung aming bahay ngayon, hanggang bewang na, kaya nowhere to go na kung susubukan namin lumabas para tignan yung sitwasyon sa mga kalapit barangay o dito man lamang sa bayan, mataas na yung tubig. At yung way na patungo sana o palabas o pa Marilao exit o pa Maynila, habot dibdib na yung tubig baha dito, Mark. Paano, Jamie, pagdating ng dilim, ay yung ba mga tao nasa evacuation center o nasa mga bahay pa nila? Ngayon, nila dito na lang sa katabing barangay natin, sa labing lugar natin. Yung ilan sa kanila nananatili dito dahil nasabi nga ilang mga nakikita natin kanina, sabi nga nila, nung bundoy na mas mataas ng tubig, nakayanan naman nila na nasa loob sila sa bahay nila. Pag kinukumpara nila, parehas lang din man daw yung halos yung buhok ng ulan, pero mas safe pa rin daw, mas feeling nila mas safe at nababantayan pa nila yung bahay nila. Pero kanina nga, tuloy-tuloy din yung mga rescue operations na ginagawa ng lokal na pamahalaan, lalo na yun dun sa mga naninirahan sa natabing ilog mismo, tsaka dun sa mga mabababang lugar ng barangay dito, Mark. Sige, mag-iingat kayo dyan, Jamie Santos. Maraming salamat sa iyo.